Nasubukan nyo na ba yung ganitong luto sa saging na saba? Hindi ito banana Q pero masasabi kong pinsan ito ng banana Q. Kasi yung mga sangkap na gagamitin natin ngayong araw ay katulad din naman ng mga sangkap ng banana Q. Yun nga lamang ay naiba yung paraan ng pagkakaluto dito sa ating saging. Eto nga at binalatan ko na po yung 10 piraso ng saging at aking hiniwa po yan sa gitna. Saka iisip ko nga ng aming memeryendahin ngayong araw ay dito ako napunta. At eto nga po nagpainit na po ako ng marami-raming mantika at inilagay ko na dito yung aking hiniwang saging. Pwede rin naman po na hindi deep fry ang inyong gawin dito sa ating saging. Ang mahalaga lamang po ay maprito itong ating saging. At noong sa tingin ko nga po ay luto na po itong aking saging na saba ay isa-isa ko na pong hinango dito sa mantika. Hindi ko na po masyadong pinapula dahil luto na rin naman po yan. At pagkatapos po niyan ay atin po muna itong isi-set aside. At sa isa pong kawali ay naglagay po ako dyan ng 3/4 cup na dami ng tubig at 3/4 cup din po na dami ng asukal. Yun nga lang po sa ganyan po palang kadaming saging sa 10 piraso ng saging ay masyado po marami yung ganun kadaming asukal. Kaya naman po kung magluluto po kayo nito ay nasa 1/2 cup na water at 1/2 cup na sugar na lamang po ang inyong gamitin. So ayan, hihintayin po natin itong kumulo hanggang sa maging malapot po siya. So yung ganito po ay hindi pa po ito yung ating hinahanap na itsura nitong ating mixture. Madali lamang po itong ating recipe ngayong araw. Kaya naman po kung meron ka dyang saging na saba, gawin mo na rin ito kaysa naman ma-overripe yung inyong saging. Medyo kakaiba po ito sa banana Q. So ayan, kapag ganito na po nagmamata-mata na or malalaki na po yung pinakambubbles niya, ay pwede nyo na pong ilagay dito yung ating pinritong saging. At haluin po mabuti hanggang sa malagyan po lahat itong ating sugar mixture, itong ating pinritong saging. Halo lamang po kayo dyan ng halo hanggang sa mag-dry itong ating sugar mixture. At kumapit na nga pong mabuti itong ating asukal. So ayan, kung nakikita nyo po ay ayan na natutuyo na po yung asukal at talaga namang kumakapit na po dito sa ating saging. At kapag ganito na nga po na coat na ng asukal itong ating saging, pwede nyo na po yung hanguin. Pwede po kayong gumamit dyan ng pulang asukal kung gusto nyo po na medyo mapula yung inyong pinakang asukal na nakakapit dito sa ating saging. At ayan na, meron ka ng masarap na merienda na talaga namang napakadali lang gawin. At kung ikaw nga ay nagnenegosyo, subukan nyo mo naman yung ganitong luto sa saging na saba. At kung umabot ka nga po hanggang dito, ay pakipusuan nyo naman po itong ating recipe ngayong araw. And mag-comment na rin po kayo kung nasubukan nyo na po ba yung ganitong recipe sa saging na saba. Salamat po. So, sana nagustuhan nyo po yung ating recipe ngayong araw. Thank you for watching. Serve and enjoy.